Okay. Speed limit, exceptions po. No? Exceptions po ng ating speed limit. Matik yan siya. No? Wala pong BGMB dyan. Wala po Bakit hindi po kasali sa exceptions ng speed limits po? Pag-observe ng speed limit in every municipality or city imposing speed limit ang BJMP. Kasi nga po, properly escorted naman po yung mga PDL. No, may mga escort po sila, 1:1 plus 1. So, hindi kailangang magmadali. Kaya ito lang po yung mga exceptions. Pangalawa dyan is ambulance. Dapat po may emergency call po siya. Nakakahiya din naman kasi na parahin mo, although minsan talaga ginagawa ng mga ambulance driver, wangwang na lang or blinker, kahit na wala namang karga. Kasi meron pong nangyari daw dati na pinara po nila yung ambulance. Akala kasi daw nila wala daw siyang karga. Eh di nagalit tuloy yung kamag-anak ng patient na nandun kasi nagmamadali talaga. Yan. Hindi kasi makita, guys, if may dala or wala. Sana talaga, mayroon naman silang bagong scheme ngayon na kapag ka may karga, lalagyan ng NED, no, na mayroon pong dinadalang patient, no? Ganun po sana. And then, AFP and PNP vehicles on official call. Dati po, wala naman pong blinker ang AFP, pero ngayon nilalagyan na po nila. And then, any vehicle in pursuit of criminals. Tayo po, pwede po tayo maghabol ng kriminal. Pwede po yan siya. And a police car or fire truck on call. Lalo-lalo na po sa fire truck, guys. Lalo na kapag may nabangga po sila dahil hindi nagapagilid na mga motorista. Actually, guys, ang fire officers po niyan and ang BFP as a whole, no, justified po yung kanilang actions. Kasi nga po, performance of duty and syempre, official call po yan nila. No, justified po yan sila if ever man mayroon po silang disgrasya na tao, no, or sasakyan. Basta official lang po siya. Pag PNP naman po, kapag mayroon po kayong hindi naman importanteng lakad, tapos nakabangga po kayo, liable po kayo niyan. Kasi nga, observe always due diligence pa rin, kahit na government vehicle yung minamaneho po natin. Yan. Traffic signs. Sa traffic signs po, kailangan ito ay international. No? International po dapat. Kaya lang, ang Pilipinas, hindi po natin masyadong sinusunod yan. At alam nyo, ang Pilipino, die hard. No? Trying hard and die hard English. No? English fanatic po ang Pilipino. Mapansin nyo sa Korea, sa Japan, yung mga inchik, yung mga singkit ang mata. Japan, Korea, at saka China. Pag pumunta po kayo sa lugar nila, guys, yes, may English. Pero sa baba niya, mayroon pong yung local na talagang sulat nila. Pilipinas kasi wala eh. Tapos gumamit ng directional or informative signs. Hindi mo maintindihan. Katulad nung, no parking in both sides. That's wrong. Isa lang man ang sasakyan mo. So kung nag-parking ka sa kabila, kailangan mag-parking ka din sa kabila para liable ka? Hindi. Dapat ang correct is no parking on either sides. Hindi both sides. No? So any device mounted on a portable support whereby a message is conveyed by means of words or symbols officially installed for the purpose of, tatlo lang yan. Ito yung mga tinatawag nating regulatory signs. Ito yung mga tinatawag nating warning signs. At ito yung tinatawag nating mga guiding signs. And syempre, it would regulate, it would warn, and it would guide the traffic po. Yung the flow of traffic. Umpisahan po natin. Danger warning signs. Ay, balik. Okay? Okay na? Sige. Danger warning signs, guys. Basic, pag danger warning signs yan siya, these are also called caution signs. The shape is equilateral triangle and one side is horizontal and having red borders. Pakilagay na lang din po dyan that the triangle should be not inverted.
No? It should not be not inverted. No? Naka-ano po yan siya. Sakto lang. Nakatayo. No? It should be ganyan. And ibig sabihin ng equilateral triangle, all sides are equal. So, kunyari po, ito po ay, let's say, 50 centimeters. Lahat po yan sila 50 centimeters ang kanyang sukat. Kasi nga po, equilateral. Pare-pareho po yan sila. The borders are red, and the background is white. And the markings naman or signs is black. Wala naman po ito siyang hindi kapag na-violate mo po yan siya, hindi ka naman po huhulihin. Yun nga lang, baka mag-goodbye world ka. Kasi nga po, from the word itself, danger warning signs. No, pag hindi mo yan nasunod, pwede kang madisgrasya talaga dyan. Yan. So it would warn motorists of approaching hazardous road conditions. Like for example, yung mga naka-triangle tapos may ganun, slippery when wet. No? And then, yan, winding or zigzag roads and so on and so forth. So, ibig sabihin, maglagay ka din doon, reduce speed now. Yan, test your brakes. Yan. Pwede kasing signs, pwedeng markings po. Yan. It would also seek caution for the approaching road hazards and call the reduction of speed. Ako. Meron po doon sa may from Mawab, Montevista, Nabunturan, Mungkayo. Meron po sila dyan sa gilid ng kanilang daanan. Naga-green, malaki siya. Na kapag ka dumaan ka doon, may magpapakitang number. And it would give you a hint that you are already overspeeding. Wala silang overspeed, o wala silang speed limit doon, pero wina-warn ka niya or ini-inform ka niya ng speed mo ganito na. Yan, nung dumaan ako doon, akala ko nga may speed limit. Wala naman pala. Yan, for example, 72, ganun lang. Yung mga nakita ko number nung dumaan ako doon 72, 47, yan. Ganun lang yung takbo ko kasi. Top-notch driver. Yan. Isipin mo kahapon, dapat pwede na akong lumabas, pero pinagbigyan ko yung dump truck dyan, Top-notch driver. Pero sinira niya yung daan. Regulatory signs. Sa regulatory signs naman, pakilagay dyan, guys. Eto, kapag na-violate mo po ito, wala naman po siyang karampatang parusa. But, when it is a regulatory sign that you violated, matik yan siya, mayroon po siyang equivalent penalty. Tandaan ha? Yung kanina, no penalty is required. In regulatory signs naman po, may penalty po na required po dyan. So it imposes legal restrictions applicable at particular location, usually enforceable in the absence of such signs. So tatandaan nyo po, kapag ka po nandyan po kayo, lalo na sa Manila, kasi yung mga signs po nila dyan kadalasan, mayroon na po siyang camera, mayroon na po siyang built-in na mga cameras na nandyan sa malapit sa regulatory signs nila. So let's say for example, hindi ka nag-stop, dapat stop talaga yan siya. Sa unahan po, huhulihin ka na po. Or dito naman sa Mindanao, wala naman po tayong ganyan. Hindi ko rin alam kung gumagana po yung speed camera. Gumagana man, pero yung speed camera dyan sa Davao, yung marami. Opo, gumagana man siya kasi umiilaw siya. Pero yung classmate ko kasi, kinabahan kasi nung time na nakita niya daw, bigla na lang. So parang nag-overspeeding siya. Ang takbo niya is 70 daw. Sa kanyang record ha. Kasi kapag ka mga ganyan, mag-iiba yung speed minus 5 to minus 10. So sabi niya, hindi sila nanguhuli. Pero baka naka-record daw. So kinakabahan siya kung siya ay maa-alarm sa next niya na renewal. Hindi naman. So, hindi ko alam kung talagang gumagana na ba yan siya or hindi pa. Pero umiilaw kasi talaga siya. Makikita niya yan siya sa diversion road ng Davao. Marami yan sila 4. Tapos, ang location niya puro bahada. Puro downhill. So, kailangan mo talaga mag-apply ng brake. Ayan. So, dito, it inform road users of certain laws and regulations. Kaya nga po, kapag bago po kayo dyan, dayuhan po kayo dyan sa lugar na yan, dayo kayo,
matik yan siya, pwede lang yan sila magbigay ng warning signs. No? Hindi kanila talaga agad-agad uhulihin. Special obligations, instructions, and prohibitions which must be complied and violation of which constitute misdemeanor. And syempre, meron po siyang subsequent na penalties po. Meron po siyang dalawang subdivisions. Meron yung tinatawag yung prohibitive signs and restrictive signs. Tapos yung isa naman is mandatory signs. Dalawa po yan sila. No, under po ng regulatory signs. So, kaya nga prohibitive, pinagbabawal po talaga. No, restrictive, no, pinagbabawal po talaga siya. It is used on specified section of the road which will be easily seen by motorists. Dapat makita, ha? Hindi yung natabunan ng kahoy. Kasi nga po, syempre, kung hindi mo naman nakita yan, syempre, wala ka namang magiging violation kasi on their part, meron po silang pagkukulang. To indicate regulation which is prohibitive or restrictive in nature. The shape is, syempre, round, and the borders are red, and the background is white, and the signs and markings are black. Pagtungtong nyo po ng Davao City, guys, after ng Santa Cruz, makikita nyo na po agad dyan yung ano, ang basehan ko dyan kapag ka Davao City na kasi, part na ng Davao City is pag makita ko na yung Coca-Cola. Yan. Actually, yan po yung isa sa mga, dyan ang boundary talaga. Hindi ko lang alam specific na boundary dyan. Pero pag nakita mo na po na yung Coca-Cola, matik yan siya. Dyan Davao City na yan siya. At mag-uumpisa na yung mga bilog na nakalagay sa gilid ng daanan, right and left. At ang nakalagay doon, 80 for light vehicles, 60 for trucks and heavy vehicles. Yan. Huwag kang magkumpiyansa kasi nga po, marami talaga silang traffic enforcer. Traffic enforcer daw nila doon, shifting. As in. Kasi pag dumaan ka doon ng alas 2, alas 3, alauna, mayroon eh. No? Minsan may kasama pang pulis. Ayan. So these are your prohibitive signs and restrictive signs. Same lang din po yan siya ng mandatory signs, kaya lang kasi, it is just to notify the road users of special rules naman po. So, must be complied for the safety, convenience, and smooth flow of traffic. Ano? Mandatory signs lang. Diba? Example, ano yung mga mandatory signs na nakalagay dyan? Yan. Yield on red, mga ganyan. Pag hindi ka naghinto sa red, kahit napaliko ka, matik yan siya, uhulihin ka talaga. Same lang din, shape is round, background is white, signs and markings are blue. Sir, may background siya, usually red din ginagamit, pero minsan wala na siyang background. Opo. Yan po yung ating regulatory signs. Gusto nyo magmerenda habang nag-ano? Hindi kasi kayo nagmerenda. Kailangan gusto nyo magmerenda habang nagkaklase? Okay lang naman. Ayaw nyo na? Next is informative signs. Last na. Last. Also known as guide signs or direction signs. Ito naman siya, just to inform or guide or direct the motorists. Kadalasan po niyan siya mga linya. Yan, mga linya po yan siya. And then information kung ilang kilometro pa. Dito sa atin, ang pinakamalapit na nakita akong may kilometro pang nakalagay is yung dyan sa may Kalandagan banda, dito sa right side, malapit na checkpoint. May nakalagay doon, Lambayong pero maliit. Lambayong, ilang kilometro pa daw. Yan, 20 kilometers. Ganyan. So kadalasan po niyan, green po ang background at saka rectangular po yung shape. No? And kanyang signs and markings naman po is white. Kasi nga blue or green yung background niya. Pero yung ibang lugar guys, tawang-tawa nga sila. Di ba minsan sasabihin doon, Jensan, 10 kilometers. So ibig sabihin sir, kasali po sa informative signs yung Jollibee in 10 kilometers, Jollibee drive-thru. Hindi po kasali yon ha? No, private po yan siya, no, mga signages. No? And then, yung iba naman, may nakalagay doon sa Agusan na part. Malalaman mo na daw kung Agusan na. Bakit? Ang kanila pong welcome doon is nakalagay sa Tanduay, TM, mga ganyan doon, tarpaulin. Welcome to Trento, Agusan del Norte. Nakalagay ganyan. Tapos may nakabrat panty na babae. Yan. Ganun. Samantalang dito kasi sa atin, ang uso sa atin dito, ganun. Arc.
Meron na bang takurong? Wala pa, no? Takurong wala pa, no? Wala. Oh, wala. Ang meron lang Marbel. Tantangan, wala. Jensen, wala din. Wala. Lake Cebu, meron. Surala ba meron? Surala meron? Ewan ko lang din. Basta ganyan. Some other parts of the country kasi, lalo na sa Luzon, guys, parang pabunggahan talaga ng arko para masabi mo doon ka na, nandun ka na sa lugar nila. Yun yung palatandaan nila. Hindi ka talaga magkakamali na ikaw ay nasa lugar na. No, yan na siya. Ito po, traffic signal lights. Sa traffic signal lights, kadalasan, may mga problema ang tao. Lalo na kapag bago po yung traffic signal lights sa isang lugar. Katulad dito dati, parang 1 month or so. No? Sumobra pa sila ng 1 month noong parang dry run para sa mga motorists na hindi sanay, lalo na mga tricycle driver. At hanggang ngayon, meron pa rin silang mga violations, tama? Opo. Kasi nga po, ang nangyayari, hindi nila alam kung paano po yung ibig sabihin ng mga traffic signal lights natin. Lalo na kapag araw na. Okay lang pag yung bilog Pero pag may araw na nasa tabi niya, matik yan siya. Baka medyo malilito na po yung iba. Okay. Ngayon, pagdating mo sa traffic lights, guys, mayroon pa yan siyang indication pagdating sa road markings. So, dapat alam mo kung saan ka pumupwesto, lalo na sa mga malalaking city. Ako kasi kahit na alam ko na yung lugar, kahit memorize ko na yan siya, at lalo na kapag bago ako sa lugar, sinusunod ko talaga yung markings doon sa malapit sa traffic signal, no? Top-notch driver Yan. Red is stop. Matik yan. Opo. Kaya nga po daw sa psychology, guys, baliktad daw po atin. Opo. Sa atin daw po is green, agad-agad. Tapos sa kanila doon naman, sa westerners, pagdating sa psychology, red. Anong ibig sabihin, sir? Ang ibig sabihin lang daw po niyan, ang Pilipino daw hot, Asian hot, na kahit wala na, mag-away talaga, no? Hindi katulad sa ibang mga lugar na pag wala na, kahit nagayaw-yawan na sila, hindi kaya po na siya sumbagon. Dito sa atin, yan, traffic signal na sinasabi. Yan. Yellow or amber. Amber kasi ang ginagamit kasi talaga, guys. Pero sige, yellow na lang. Opo. Pero amber po kasi talaga ginagamit. Opo. That is to what? Red signal is about to appear or prepare to stop. Ang Pilipino, hindi. 4, 3, 2, di ba magkuha naman na siya 1, tapos mag-yellow, mag-umpisa ulit siya sa 4. Paspasan. Kaya para makaapas pa sa bago mag-red. Amo ng Pilipino. Imbes na prepare to stop, hindi. Accelerate paspasan niya. No, abtan pa. Ako, guys, hindi. Malayo pa yan. Pag alam kong 4, 3, 2, 1 na yung red, mag-yellow na yan Top-notch driver. Pundugid ko sina. Biskan pa naabtan ko sang 5 pa dito nga yellow. Hindi gid ko magdiretso. Dira lang ko. Yan. Wala pa, abi ka mo nakasakay sa akon Kita nyo lang magsakay ka sa akon na very smooth. Makatulog ka gid. Maganda ako mag-drive. May mga driver kasi na pangit mag-brake, lalo na sa sasakyan. Makahilo. Sa akin okay lang. Depende kung anong dala. Pero kung nagadali, dalawa kami ang kilala dito sa Region 12 na driver Classmate ko din yung isa, taga-Amlang. Mas gagod yun. Punta kami ng, dalawa lang. Yan. Punta kami ng Zamboanga, maghatid ng preso. Grabe lagi. Pati ka? Alas 4 kami maghalindere sa Marbel.
Abot kami dito alas 3. 3 ka pahuwaya. Kapag magadian. Tapos next nga pagkaunan. 11 hours pala. Hindi pala magkaon ng preso, Mark. Hindi magkaon ng preso. Kada stop, gasok ka mo. Lagi. Pag-abot niya dito. Hindi. Kay Kwan Abi, guys. Dugay Abi sila, wala nakasakay. Kay sila lang man. Ang mga upod namon nga escort, wala man. Pero ang guide mo, atong yung mga, ano ka tawag sila, hindi, atong tapad mo. Navigator, ang navigator mo, gabulig, wala break. Biskan wala sa break, na. Gabulig sa break, na. Gabulig sa break, kapanig. Pagpuli namon, gago pag ito isa. Sambal ko, ikaw lang lead part. Lead siya. Pag abot namon sa sarip, ay sa ano, sa may Dato Udin Sinswat. Traffic yan siya. May nag-overtake na ambulance. Sundan niya. Ang pulis sa checkpoint daw mapara nga hindi mo. Flashing red. Ang flashing red is kailangan mo mag-stop pa din. Kasi red siya eh. Kailangan mo pa rin siya mag-stop. And you proceed only when it is safe to do so. Diba nakikita nyo, flashing na yan siya pagdating ng alas 7 yata. Aring atong mga ano dire, mga traffic lights. Daw alas 7 yata, hindi na siya ginapalong na nila tapos flashing na lang. Ano ibig sabihin sa na, kung nakita ko na flashing na siya, tapos halin ko sa Marvel, tapos nakasalakyan ko, nag-stop gyapon ko. Stop. Tapos tanaw anay sa left, kag right, basig may mga, may mga kamote drivers. Mga duwa ka balik ka. 1, 2. 1, 2. That's right. Top notch there. Flashing yellow. Kaya naman, hindi ka pinapastop. Magdahan-dahan ka lang and proceed with caution. Hinay-hinay ka lang. Usually yan siya guys, yung mga may flashing yellow, ambot, anong ning tantangan, abi na sa may bukay pa itaw, tong ginarado sang 10-wheelers. Hindi mo ginabi na makita, part. Nang sa may, basta lampas sang biotech. Nang lampas sa biotech, may ara na nadira sang island. Nang ginarado, wala na siya sang 10-wheelers last time. Hindi mo ginabi siya makita. Sa iban nga mga lugar, guys, dira ko makakita nga, ginabutangan na nila sang flashing yellow. So, ibig sabihin, para mag-guide man nga, may ara dira sang island. Kagtong mga alanganin nga kanto, dira sa Davao area banda, sa Davao de Oro na area. Malalaki kasi yung kanto talaga nila. Ang lalaki kasi ng daanan dyan. 8 lanes, 6 lanes din. Katulad din sa atin. Yeah. Flashing green naman po, basic lang yan siya. Pag flashing green yan siya, pwede kang lumiko sa left, pwede kang lumiko sa left, pwede kang lumiko sa right, pwede kang magdiretso. Flashing green. Yeah. Flashing green. Ha? Ito ang problema. Actually guys, meron po isang na-contest ko talaga yun. Kaya nga siguro din, marami ding nag-contest ng ganon. Which is correct actually. Nakakakita ka mo sa Digos? Yan ang may liko pa Davao and then liko pa Jensan. I remember nyo yan dyan. Meron po yan dyang daanan na ganito. Opo. Pero binago na nila. Actually, nung dumaan ako, dinagdagan na nila. Opo. Ang agyanan dira is 3 kalinya. Diretso na. Diretso na. Okay. May ara dire sa traffic light. Dira sa taas niya. Opo. Are pa Jensan na. Are magliko ka ni para kung maglakat ka sa Makilala. Are nga dalan to Makilala. Siyempre kung magliko ka abi,
Di ba, always yan, dapat nasa outer ka, tama? Karon, red ni red. Tama? So, nagdiretso ko. Of course, nagdiretso ko. Pag diretso ko dere, may nag-traffic enforcer. Gindakop ko. Okay. Karon, bawal daw kay naka-red. Hambal ko. Hindi daw tudloan mo pa sang ginatudlo ko ba? If it is red na bilog lang, guys. Red nga bilog. Tapos kanto na siya, guys. Pag yan lang ang nakalagay, it is interpreted na pwede kang magliko sa right. Yan ang interpretation dyan. Pag walang nakalagay, it is interpreted na pwede kang magliko sa right. Unless otherwise, may nakabutang nga arrow. Nga red man. Nakana niyo? Pundo ka gid sina. Or, may ara diri sang karatula nakabutang yield on red. So, ibig sabihin, ang ari nga dalan, mag-yield siya kung red ni. Di wala man nakabutang. So, it is interpreted na pwede kang magliko. Parehas dyan, no? Sa may SSU banda. Di ba kung magliko ka, dire, ano na nga dalan na? Basta dira, sa gilid, sa SKSU gid banda, oo. Pwede ka magliko, di ba? Yes, because wala namang nakaganito. At wala rin nakalagay na yield on right, yield on red. Walang ganon. Sino nakapunta ng SNR? Kahit ako, hindi pa ako nakapasok dyan eh. Kailangan mo kasi magpa-member. Ano yun? Yan. Pagpunta mo ng SNR, guys, ma-road yan siya. Paglabas mo yan, dito, right? Matina na yan na daanan. Matina. Actually, yung daanan dyan, pag naka-red yun siya, may nakalagay dito, yield on red. So, hindi ka yun pwede magliko. Amo to ang ginahambal nga, be specific. So, karon tong last ko nga agi, ang iya nga, ang dire, may ara na sa mo sinaw. May aro na. Red. Tapos may aro man. Yellow, kag, green. Amo na siya. Ngayon, ang arrangement niya, basic lang. Kapag ang pamangkot kay what is the arrangement of the traffic signal light, basic lang eh. Ang ibutang mo dara kay rag. Pero kung specific siya, pag sinabi niyang reverse or sinabi niyang from bottom to top, edi baliktarin mo lang din. Pero if the question is silent, as to the arrangement of the traffic signal light, matik yan siya, it is interpreted na it is from top to bottom. So that is red, yellow, or amber and green. So from bottom to top, it is baliktarin mo lang siya. Pero kung ang tanong, ulitin ko ha, pag ang tanong is, what is the arrangement of the traffic signal light? Question mark. Matik yan siya, ang arrangement is from top to bottom. Unless otherwise specified. No, pag sinabi niya na pabaliktad, reverse, or from bottom to top. Ayan yan siya. Pero dungo lang driver din sa Tacorong, mag-agi sa magsulod sa Pikas. Sulod mo na, pak, straight na po siya. Para sa tong na lang, makarelate man gid ka mo. Sa may Mercury sa Buena Flor. Kung halin ka sa Buena Flor, malakad ka sa SKSU, even naka-red na siya, pwede ka magliko sa right. Kaya wala nakabutang. No, wala sang may nakabutang nga yield on red, kag wala pud sang arrow nga red. That's correct. Opo. Okay tayo? Pero ang problema, big gamatitoy kayong dalan, no? No, magsulod siya sa National Highway, gamatitoy gid kayo ang dalan. Opo. Ngayon, pavement markings. Amo na naman na siya. Damo gid sang may madali sini, guys. May mga pavement markings sa ganito. Yan. Dito lang, papunta lang doon ang direksyon.
Kung ang pavement markings, guys, is nakaganon, yan. Kag may ara man sa sang amusina, yan. Pwede magpondo dito ang on red ha, on red. Pwede magpunto dito yung liliko sa kaliwa or pwedeng din magdinto dito yung dediretso. Pero kung wala yon, hindi ka pwede magpundo dyan na padiretso ka. Huhuliin ka niyan. Usually, ang center niyan is ganyan lang talaga. Ito naman, yan. Damo ko kaagi sina guys. Yan. Sabi na sa mga, dara. Kung wala na sang traffic enforcer, magpundo dira mga tricycle. Tapos baha ni dire, medyo basa ni dire. Kaya maliko ni dire. Ang iban abi, maglakat na gina siya dira, Tapos ara ka di, tapos maliko ka di. Hindi ka kaagi, kaya may aras ang tricycle. Tama? Kung ako ang nag-aagi dira, tapos may tricycle, pasagdaan ko lang. Top-notch driver. Guys, huwag siyang magagalit pag businahan mo kasi nasa mali siya. Dapat dito siya. Pila siya dire. Bawal ka dira mag-agi kung padiretso ka. Dapat magliko ka lang yun sila. Amo na siya. So these are your pavement markings. Siyempre arrow. Yan. Pag arrow yan siya, direction, basic, alam naman yan. Yan. Straight, solid, single line. Nga nakabutang ha, dalawa abi na ginabutangan sina. Ang ginabutangan sina kay gilid, boundary, kag tunga. Okay. Pag ara na siya sa center, white or yellow man na siya, wala siyang indication guys kung white or yellow, magkaibang interpretation. Same po ang interpretation yan, no overtaking. That is for vehicles where the line is painted. Ito po, yun siya. Kapag ito po yan ay 4 lanes, example ha, ito na lang, straighten ko na lang. Apo. At yung solid yellow or white line is nandito. Meaning to say, vehicles in this side, on this side, hindi gid siya pwede mag-overtake. Opo. Same is true with this one. Kapag nandito naman yung solid yellow or white, tapos wala sa kabila, yung mga vehicles naman na nandito, hindi sila pwedeng mag-overtake. Nakuha niyo? Yan. Ngayon, pag single line siya, sorry, mali. Yan, solid. Baliktad daw. Double. Double, straight, solid. Baliktad, sorry. Yan, sorry naman, baliktad. Yan. Pag double straight, solid line po yan sila. Yellow man yan siya or green. Yellow or green. Yan. No overtaking yapon. Pero, pareho na. Bawal kayo talagang mag-overtake. And, kasali na din po dyan ang no U-turn. Bawal gina. Pwede ka magliko, sir. Yes, U-turn ang pinag-uusapan. Babalik ka, balik sa agi. Pabalik. Kad. Di ba? Hindi pwede magpabaliktad. Liko sa kaliwa. No, pwede. Pero, pabalik, kad, hindi pwede. Okay? And then, straight, solid line at the edge. Puti lang na siya. White lang na siya. White only. That is boundary lines ng kalsada of the roadway.
Overtaking, broken lines at the center. Yan. Overtaking is allowed. Ako na siya, kadara lang ko nag-overtake guys. Kung makitaan ko nga broken lines na siya. Top-notch driver. Mungkin na, wala tamahin mo sila. Basta top-notch driver ka. Next. 10 Commandments of Traffic sa Pilipinas. Hindi nyo kailangang i-memorize ha. Hindi nyo po kailangang i-memorize yan. Yan. So yan, una, keep right. Keep right yan siya kapag Philippines. Keep right yan siya pag Philippines. Kasi Philippines po ito. Yan. Philippines. Pag sinabi mong other countries, yan. Using right hand drive. Yan. Keep left. Yan. Ayan siya. Nakakita na kayo ng baliktad na sasakyan? Ha? Kakita na ka mo? Pero damo sa sulod nang gina-convert nang halin sa Japan ng mga minivan. Dira, baliktad doon pa na nila diri. Actually, bawal na siya guys ha. Ambot, paano na siya nakalusot. Kaya dapat abi, ang salakyan, pag abot niya diri, buo na siya. Tama. Ngayon, ang talino na ang Pilipino. So, hindi ko buo nga ihatag eh. Hindi ko buo nga ipadala. So, ang ginahimo nila, chap-chapon nila. Kita niyo? Diri mo ginbuo. Okay gyapon. Ang na siya nga, under the customs law guys, bawal ha, actually, ang second hand. Even ukay-ukay, bawal. Pero, ang style naman nila, baklo nila as rugs. Tapos diri, ibuligya. Tama? Tama eh. Talino ng Pilipino. Ganyan din po ang sasakyan. Bawal po ang second hand actually. Pero bakit meron? At bakit nare-rehistro? Yes, because hindi naman nila binili yan ng buo. Dito na po nila binuo sa Pilipinas. May aras ang mga salakyan sa Japan, baliktad dire. Ara dire ang passenger mo. Amo na siya nga kung ara, parehas na Japan man na ng kuan ba surplus. Kung mag-drive ko sila, makalimtan ko ba? Malimtan ko. Nga ang signal light gari ala dire. Opo. Di ba ang signal light ng Pilipino ng left-hand drive dito? Dito ang signal light, tama? Yan, hindi, dito. Amo na siya nga kung mag-signal light ko dira, ni wiper mat. Wiper man ang mag-ano. Kaya, ay, tama, baliktad pa na siya. Yan. Kasi kinonvert lang po yan siya. Into left. So, kung ikaw ay right-hand drive, baliktarin mo lang, keep left. Baka tanungin lang, guys ha, if you are a left-hand drive country, what is the basic rule? Basic rule, keep right. Tawa, baliktad eh. So, ibig sabihin, sir, sa Japan, baliktad din. Yes. Paano kaya sila magkambya, no? Budlay ba? Nasanay ka din mo. Ano siya dito? Philippines is ganito. Diba? Dito ka. Nandito yung driver. Palakat ka dito. Ang pikas naman, amo man. Palakat dire, ara man dire ang driver. Sa Japan, sa mga right-hand drive countries, baliktad. Ang palakat dito, ara dire. Ang tao, ara dira. Baliktad man ang dalan. Dire man ang tao. Palakat man na siya dire. Ara man dire ang tao. Baliktad man. Bigi baliktad lang nila ang dalan. Observe road courtesy. Okay. Sa right of way rule, guys, dalawa yan. Pakilagay na lang, please, dyan sa mga notes niyo. Sa right of way rule, dalawa yan.
first vehicle rule at saka same vehicle rule. Wait lang. Kahiyon ako. Matik yan siya. Matik yan siya, guys. Kanto yan. Ang pinag-uusapan. Okay. Okay. Sample. Nagkakaroon lang ng right of way in general kapag sabay. Approximately the same arrival. Siyempre, pag may nauna, matik yung nauna ang magpuproceed. Tama? Okay po. Dalan. Yan. To Davao. Okay. May ara dire sang INC. Okay. Dala. Tama. Apo. May ara dire sa ano kay pangalan sang gasolinahan dira? Basta gas station yan siya. Motolane. Gas station. Okay ba? Okay. Ipalagay na lang natin na kwan lang yan siya. Na 2 lanes lang. Arak ka de. Okay. Apo. Arak siya de. Tama? Tama. Okay. Ikaw, palakat ka to sa may San Pablo nga pikas. Dire, San Pablo man nga pikas man dire, di ba? Pikas 1 and Pikas 2. Phase 1, Phase 2. Di ba? Okay. Are, palakat dito sa Jollibee. Jollibee drive-thru. Drive-thru nga perting dugaya. Shit. Mag-drive-thru ka dyan, magbaba ka na lang. Mas mabilis pa. Hoy! Halos sabay silang nakarating sa intersection. Who will be given the right of way? Almost the same. Diba? The right of way rule is you will yield on the vehicle on your right. Tama? Or baliktarin natin, the vehicle on the left will yield to his or her right. Tama? Apo. Sa Tagalog pa, ang ara sa wala, magpundo. Paunahon niya ang ara sa too. Apo. Ang ara sa too, maunagin siya sa ara sa wala niya. Tama? Okay. That is the general rule. Again, how about this one? Mauna yan siya. Mauna silang pareho silang dumating. Sino mauna? Eto, saan yung left niya? Eto. Apo. Tama? Eto, right niya yun. Tama? Tama hindi? Okay. Sino mauna?
Ito mauna. Kasi right niya. Tama? Or ito? Ito mauna. What's the ruling? Right place. Hindi right lane sila lahat. Kung mag-amo kasi na, ara, kay Budlay Abi, no, nga, ano, dapat dito ka mo, tani, okay, para ipabosa ko sa nabaw. No? Dito ang pungko sa babaw. Okay. Kung amo sini, guys. Okay. Right ka mo, right man siya. Ang hirap pag-usapan sini, kung nag-atubang ka sa dalan, ari ang left mo, ari ang right mo. Opo. Ang ruling gani sa right of way is, magpundo ang ara sa wala. Kay paunahon niya ang ara sa tuo, kung sabay sila nga ara sa kanto. Okay. Oh. Are, ano niya sini? Left, di ba? Left ni nga vehicle. Are, right ni nga vehicle. So, sino mauna? Are, gyapon. Kay nga man, may ara na ginatawag nga superiority of roadways. Mag-apply lang na siya kung pareho ang dalan. Okay? Nga man, ano ang ruling, guys? Tanan nga magsulod sa National Highway magpundugid. Unless otherwise, layo pa ni siya, ara na siya di. Unahon niya gina eh. Pundo anay, pundo, tanaw. Kung kaya or hindi. Kung kaya, diretso. Kung hindi, diretso gyapon. Amo nang problema eh, no? Again, guys, the right of way will only apply. Mag-apply lang na siya kung same ang road. Kahit tanan nga nagasulod sa National Highway, hindi gid pwede nga hindi sila magpundo. Paunahon mo ginangara sa National Highway. Nakuha natin. Apo. Another example. Are Esquecione. Takurong Campus. Ara National Highway. May aras ang dalan dire. Amo na ning likod sang SKSU. Tama? Agyan. Amo naman tong gilid niya. Kanto na naman da. Kung ang salakyan ara de, syempre palakat na siya dire. Tama? Ang salakyan, ara man de, sabay sila. Sino pa unahon mo? Sa tiin gani? Ha? Ang are, 1 or 2? Ha? Ha? Okay. Oh, muna. Tama? Sino ang right mo? 1. Oh. Si 1 naman, si 1. Sinong left mo? Si 2. Tama? Pauna gid ang 1. Ngayon man, same ang kalsada. Nakuha ninyo? Same ang kalsada. Nakuha ninyo? Opo, yan dyan sa SKSU. Ang tawag dyan, municipal road. Okay, ha? Next. Dalan. Tama? Are Esquesio ni unang tong sa tubangan sa Esquesio. May ara dire sang crosswalk. May salakyan dire. Halos sabay sila sang tao. Oh, na. Sino pa unahon mo? Tao. Businahan mo. Kaya mag-una ka. Yes, guys. Tandaan, always dapat may mauna ang tao. Basta ara sa crosswalk. That's not pedestrian lane. Crosswalk. Okay?
Pero dapat guys, actually, bago po mag-crosswalk, 50 meters away, may ara sang nakabutang diri oh. Nan. Nang kumagyan mo, grrrr, nan. At tawag sina, hindi grabe naman tong hams. Hams, daukan get, nyog get, slab get, tire get. Tawag sina, rumble strips. Yan. Rumble strips. Yan. Ang ibig sabihin niyan, it is to inform the motorist that there is a crosswalk ahead. Okay? Yan. Ang ibig sabihin niyan, krrrr. Yan. May aras ang lugar part. Daw Jensen man bala? Hindi layo-layo. Tapos damol-damol. Matanggal tire mo. At tawag siya na yung rumble strips. Anong purpose? Pakitake note na lang, rumble strips. To inform the motorists of a crosswalk ahead. Nan. Are siya guys, matik yan. May aragid crosswalk. Sunod. May aragid sang crosswalk nga magsunod dira. After mo maagian ni siya. Ang abal nila dati, pampabugtaw daw. Hindi tanan na pampabugtaw. Okay? Amo na siya, ang use sini is to inform that there is a crosswalk ahead. Tanawa oh. Sa railroad crossing naman, matik siya. Paunahon mo gintong tren. Paunahon mo gin. Ikaw ay kung mabangga ka sang tren. And from private road to highway, matik yan siya. Magpundo ka gin. O, may mga buwisit nga tanong ba? Okay. Pare. Tanggalon ko na lang nila, pare. Okay. Sige. Paano kung ara dire ang isa? Ang isa ara de. Okay, ang isa ara de. Sabay-sabay gid sila part. 'Di ba? So, paglapit na sila, nagkomando, patakda. Patakda sila. Sabay-sabay sila mo. Okay. Sino pa unahon mo? 1, 2, 3, 4. Ha? 4? Right siya ni 3. Ha? Left siya ni 1. Answer. Ha? 4? Ha? 2 and 4? Left siya ni 3. Left siya ni 1. Ha? Yes. Tingnan nga. Pag ganyan lang ang tanong guys, walang sagot. Bakit? Hindi nyo man sinabi kung national highway to or ano ba to. Tama? Dapat yung isa dyan, mas superior yung highway kaysa sa isa. Kung amo sina, imposible eh. Imposible gid man. Kung national highway na nga crossing, parehong national highway, may aragid dapat na sang traffic signal light dira. Imposible gid nga mo sina, sabay-sabay gid sila tatlo. Na. Okay. Pangatlo. May ara pa mamangkot amo sino. Are 6 by. Are BFP fire truck. Are na naman ambulance. Yun di puta. Are naman president. Oo, ara. Sabay-sabay sila. Parehong national highway. Ha?
Okay. Walang ano ha, walang qualification ha. If ganyan ang tanong lang, walang qualification. You should prioritize BFP because mas maraming na damage. As to damage na po ito. Pero kung specific po yung tanong, nasusunog ang buong Tacurong City. Tama? Are. Are. President sang United States of America. 50-50. Okay. Are malakat sa isulan kay girahon sang China ang isulan. Wow. Are si President malakat sa lambayong. Kaya nga man, makipag-istorya siya sa President sang China. Yan. Sa diin, syempre unahon mo si President. Nga man, para hindi makapagdeklara ng war si China. Yan. Sunod. Paunahon mo si ambulance. Kaya man, dakong tabang niya sila sa Pilipinas. Okay? Isunod mo to. Hindi mo i-priority si Tacurong. Kare, syempre, to protect the Philippines from attack of China. Nakadepende sa priority, guys. Ha? Yan. Pero grabe man, may amo sila nga pamangkot sa exam. No? Pero kung mayroon man, wala pa man. So far, wala pa man. Depende sa sitwasyon. Hindi pwede nga, wala lang, amo lang sinatanan. Di kung amo lang sinatanan, wala nakabutang, unahon mo ginang BFP. Paunahon mo ginang BFP. Okay? Wala. Yan. Prohibited parking, bawal po yung mga double parking. Alam niyo naman po yan siya. Yan. When in doubt, do not overtake. Yan. Isa lang kasi Gundo Park, patay ka gin. Promise. The bus stop rule, hindi po sila pwedeng magbuhol-buhol. Double parking din. So, maglinya lang yan sila. Basic. And then, rule to prevent or untanggle traffic jam. Basic lang, keep lanes and intersections open. And then, observe traffic management measures. The philosophy of Pinoy driver, guys. No? Basic lang. Ano yan siya? Okay? Motorists should observe equity of the lead vehicle. So that is the doctrine of the last clear chance or rotonda drive. Ano yan siya, guys? Drawing naman. Paspasa sa oras. Okay. Last clear chance doctrine. Okay, last clear chance. Kung amo na ang salakyan, palakat dito. May ara diri man salakyan, palakat man dito. Okay. Biglang nag-full brake ni siya. Are. Tama? Full brake siya. Banggaan mo siya. Sino may sala? Ha? Hindi, biskan may distansya gina sila. Pero dahil nag-full brake gina siya, oh. Sudden full brake. Kaya may nag-agi nga tao diri, oh. Full brake siya. Are, hinay man brake niya. Banggaan niya ang lubot sang tubangan niya sa lakyan. Sino may sala? Ha? Hindi. Hindi, kay pedestrian. Ha? Para klaro ba? Bullshit, abi ka mo. Sa lasang tao, sir. Sina. Ha? Okay. Shh. Ito ang may sala. Why? Bakit? Siya po ang may last clear chance.
Pwede siya maglikay dire, pwede siya maglikay dire. Okay? Shh. Are, ga-reverse. May salakyan dire, oh. Atras siya. Wrong parking ni. Wrong parking. Atras siya. Natrasan niya. Sino yung sala? Ha? Ha? Answer? Eto. Siya yung gumagalaw eh. Siya ang may last clear chance. Tama na niya? Yes po. Very good. Okay. Natabo na sa, wait lang, mamaya. Kukwento ko po sa inyo yung nangyari. Sa tupi. Yung bayaw ko eh. O putang inasan na yon. Last. One, two, three, four, five. Double solid yellow lane. May salakyan dire. May salakyan sa tubangan niya. Opo. May salakyan man ni dire. Opo. May salakyan man dire. Are palakat dire. Are palakat dito. Double solid yellow lane. Ha? Nag-overtake. Bangganay sila duha. Collision. 1, 2. Sino may sala? Ha? 2. Siya ang may last clear chance. Pwede siyang pumunta dito. Ah, oo. Ang kasalanan niya part, violation of double solid yellow lane. Yun ang kasalanan niya. Nakala niyo? Okay. Ngaman. Kunyari sir, may salakyan dire. May salakyan dira. Lag-overtake ni, dire. Sino may sala? Number 1. Bakit? Wala siyang last clear chance. Nawala niya? 2 lanes. Bangin. Sino may sala? Sala sini. Ngaman. Wala siya sang last clear chance. Natabo na sa akon nga bayaw. Areo. National Highway. Biskan ako, hindi ko balaan kung kwanto siya. Nang one way gid man to siya. Ara diri guys oh, ara. Basta dito nga part sa tupid. May nagamotor diri oh, motor. Nagawas ang akon nga bayaw diri. Nauna siya layo-layo pa daw ni. Layo-layo gid siya. Nagawas siya na naka-amo na siya sina ba? Nasa lakyan. Okay. Diretso tanan ning isa. Are one way pa mo sina, one way. Yan. Tawag siya. Duty man ko sa to. Ang gusto sang pulis, bayaran namon. Are oh. Sino nabangga? Kami ang nabangga. Opo. Guba ang door. Are, guba man ang iyang karito. Sambal ko sa iya, lakat ko dara, saglit lang. E paglakat ko dito, guys, ang gusto, sini, pati ng pulis, bal niya, bayaran na lang daw namon para wala daw sang problema. Uy! Sambal ko, alma ko. Sir, sino bang bumangga, sir? Yung motor. Ang depensa sang motor, hindi ka tani mabangga kung hindi ka nagsulod sa one way. Tama? Namo man ang permanente ka contention sang tao. Tama? Okay. Hambalat ko siya Sir, ang sala lang sa akong nga bayaw, violation of one way. Kagintanaw ko ang inyong adalan, sir. Wala man nakabutang nga one way na. Hindi man na taga-dira, sir. Taga-isulan man na. O, karon. I-contest nila. Sige, sir, ipa-imbestigahan na lang naton. Hindi ibig sabihin, guys, for example, nabangga ka dyan, ikaw ang nabangga,
wala ka rehistro, wala ka lisensya, it doesn't mean kasalanan mo. Kasalanan pa rin yan nagbangga sa'yo. Ang kasalanan mo, wala kang lisensya, wala kang rehistro, di impound yung motor. Tama? Pamultahin ka kasi wala kang driver's license. Pero yung nagbangga, siyang may kasalanan. Tama? Tama? Okay. Nagpalitan kami ng putok. Nag-agi ka. Sala mo? Kalokohan. Diba? Sala mo. Puta, nag-agi ka, abi. Sala mo na. Amo na? So, hindi ko makasuhan sang homicide? Ikatuwa, dalan. Ari diri ang pedestrian lane. Diri ka nag-agi. Ara ka diyo. Oh, banggaan ka. Sala mo, kaya wala ka nag-agi dito. Sige be, siya sinong kasuhan mo, are? Kaya wala siya nag-agi dira sa pedestrian lane. Hindi tana mo sina. Kung sinong nag-cause ang injury, di ba? Civil code. Any person who causes damage to another shall indemnify the same. Kung sino ang nakakos ng damage, siyang magbayad, siyang liable. Kaya ko, paano naging liable, sir? Dali lang, sir, ha? Tawagan ko lawyer ko. Iyo, di puta. Mayaman. Kasi syempre, napalibutan ako ng lawyer, eh. Sa office alone, 3 lawyer. Tawag ako. Pero walang kasabat, gun. Walang nagsabat. Prank ba? Prank. Tawag ko, tawag. Attorney! Iyo, di boga. Pero wala. Daw, ginahulat ko man nga magsabat sa iyo. Yes, attorney, may problema ko diri sa tupi ba? Oo. Yeah, daw, an ba daw ka istorya? Na, sige, istoryahan na lang naton, sir. Hindi gid kami magbayad, sir. Ikaso nyo kung ikaso nyo yan. Hindi tana sala sang bayaw, ni bayaw, na nabanggaan siya, ano tana naman, kalukuhan. Biskan pamangkoton nyo ang mga veterano nga traffic accident investigator, guys. Hindi tana na sala kung wala ka sang rehistro. Dakpon ka impound ang motor. Pero as to the damage cause, sino ang nakabangga? Matik. Ang may sala, are. Diba? Kaya ang kaso niya, damage to property. Ano? Tanawa. Nakaparking, bangga ko, pak! Tama? Sala niya. Sala mo eh. Bubo. Diba? Naman. Ikaw nagbangga. Tapos ikaw siyang may sala. Binuang. Diba? Nakuha ninyo, ang gusto kong ipaiwatig. The one who causes damage is liable. Okay, tayo dyan. Last na po tayo. Last. Pagdating dito. Okay. Papuli ka na lambayong. Lambayong aton ngay kwa na. Ang dira sa may boundary sang palumbi kag ditaras nang dulom-dulom law may kariton riyo. No? Ginaguyod sang kalabaw. Tama. Ari na lang. Abtan nyo ba si Bustillos? Tong teacher sang SKS yung napatay. Pero nabalitaan niya. Puta. Hindi tumayot, Pagbangga niya bala dara part, puto lang. Basta, grabe to. Hari na lang. Ikaw, motor na lang, motor. Motor, wala suga, tanan, wala rehistro, wala pagid lisensya. Hubog pagid. Hubog. Tama. Ari ka man. Isa kang top-notch driver.
Pero may mga inadequacy, physical inadequacy na nga nahitabo kay wala sang mga street lights. Pag suga mo, sanghay, puta ara ka na. Banggaan mo ang buli niya. Tama. So, nabanggaan mo na siya, ikaw ni. Sino may salat? Hindi, kuha na ni motor. Wala sang ano, hindi kalabaw ha. O sige, palagay natin, kalabaw. Kalabaw. May nagahila siya dyan. Ikaw nabangga mo. Patay ang kalabaw, patay man ang tao. Ikaw, hindi, buhi ang tao. Patay ang kalabaw, buhi ka nga tao, buhi man ikaw nga nakabangga. Kaya kung patay, wala kasuhan eh. Di ba? May nabuhi duha. Sino may sala? One or two? Sino may sala? One or two? Ha? In pare delicto, both are at fault. Quits. Wala sang may sala. Sala nilang duha. Nga man, yes, ikaw ang may last clear chance. Ang problema, paano ka magkaka-last clear chance? Wala, suga eh. Nawa na niya? May sala man siya. So, pareho silang may contributory factor sa nahitabo nga aksidente. Ang mag-apply dyan is in pare delicto. Nawa na niya? Yes. Okay tayo? Okay? Ano lang drugs, tol. Ikaw, nagkuhan ka? Ikaw, nagka-transaction ka mo? Are. Nagbakal ka sang 1 kilo nga sabo. Tama? Ginhatag mo na kwarta. Tama? Hatag mo na kwarta. Wala niya ginhatag ang sabo sa imo. Karon, ginkasuhan mo siya. Kaya nga aman, wala niya ginhatag ang sabo, sir. Nagambal ka sa korte. Ang ambalon ng korte, guys, in pare delicto ka mo pareho. Kaya nga man, pareho ka mo may sala. Nga, nagbakal ka sa sabo. Tapos kasuhan mo itong nagbaligya siyang sabo. Hindi pwede. You are both at fault. And that is what we call in pare delicto. Diba? Kaya nga, mayroon tinatawag na sinasabi ang korte, guys. Those who come in court must come in clean hands. Hindi ka pwede nga para sa adultery tsaka guys, concubinage. Hindi po pwedeng kasuhan ng adultery ang asawa mo kung ikaw mismo nangangabit ka. Hindi pwede. No? In pare delicto. Those who come in court must come in clean hands. Kumbaga pa sa Biblia, ano sambal sa Biblia, guys? Nambal sa Biblia. He who has no sin cast the first stone. Di ba mo nangambal ni Jesus Christ? Atong sa prostitute. Di ba? Ba niya? Kayo na walang mga kasalanan, batuhin nyo ang babaeng yan. Di ba? He who has no sins cast the first stone. Sabi niya. So, ang korte, ginamit naman yan. Ano naman, tol? Ikaw dyan, tinabot namin sa stasyon. Dahil sa green user, may arasang truck. Hindi siya truck. Something. Butakot ako sa Nabanggaan niya? Nag-park, kaya nagatakot sa street lights. Tapos nabangga sa kubo. Wala, early warning. Kapag iba, sino may sarap? Nagatakod sila. In pare delicto, par. In pare delicto. Kinapush, hindi lang kasuhan ang driver sa... Hindi. In pare delicto ba di? Ang kaso niya lang ang kaso lang sitong driver, pwede siya makasuhan nga illegal parking. Amo lang to. Kasi hindi yung government siya.
Ang government, oh yes, mas lalo kung government. Mas lalo kung government. So, wala ba lang? Ay, wala lang. Kaya nga man, may contributory factor tong isa kay hubog siya. Pero kung wala siya hubog, guys, hindi siya nahubog, pwede kasuhan. Dapat, abi, pareho ka mo may contributory factor. Tama? Kaya ang problema, abi, sino man tana ang nakabangga sang dako-dako nga truck nga na-damage mo ang truck nga grabe. Tapos ikaw wala. No? Wala ba siya? Amo ne? Pwede makulong yung driver. Ay, hindi siya makulong ang driver. Kaya nga man, wala man siya quasi-delict. So, kag hindi siya ang rason mismo nga nagkaroon sang crime or quasi-delict yung ginahambal, reckless imprudence or reckless negligence. Okay tayo? And mate, diskan ka sa aton na apply gid naton ni last. Remember the international safety reminder. Safety first. Ito na yan siya, yung ating daw hindi gid kaya na naman ba? Ano man abi ang ulan? Dapap. Yes po. Yan po ang sequence ng ating enforcement process. Una, syempre detection, that is police, wholly police activity. Pag sinabi mong police activity guys, hindi ibig sabihin yan, police lang. Yan. Kasali po dyan, traffic enforcers, LTO. Yan. Law enforcer po ang ibig sabihin yan. Pangitaan ka sang defects sa behavior mo, sa pedestrian, sa vehicle equipment, and roadway condition. So kung wala sila makitaan nga violation sa imo, di diretso ka. Kung may ara sila nakitaan nga violation sa imo, di i-apprehend ka. So police are required action to prevent continued and future violation. So ibig sabihin, dakpon ka, kaya nga aman, may ara ka sang serious nga nahimo. Tandaan na, you cannot make arrests actually. Although arrest is ginagamit pa rin sa traffic, pero as to legal terms na ginagamit natin, the term is only apprehension. Bakit? Wala po yan siyang kulong. Ang ina-arresto lang po natin is yung may kulong. Kung walang kulong yan siya, you cannot arrest a person. Yan. So, tawag dyan is apprehension lang. And then, prosecution, court function siya. Court function siya, dito lang, ha? Sir, prosecution, akala ko ba fiscal yan siya, sir? Hindi na po. Hindi na po dadaan ng prosecutor. Ang dumadaan lang sa prosecutor is yung may preliminary investigation. Hindi naman kailangan to ng preliminary investigation dyan. So, sino nagpo-prosecute? Mismong si korte na din po. So, ang gagawin niya ay ibabalance niya po yung kanyang ikakaso sa isang tao pagdating po sa ebidensya na pre-provide ni police. And then sa adjudication guys, yan, bibigyan naman yan siya ng pagkakataon ng korte na magbigay ng ebidensya si police at magbigay din ng ebidensya si violator. And ang tawag po dyan is adjudication. Adjudication po pag sa crime, sa criminal, ang tawag is trial. Okay po? Trial. Pag sa traffic, adjudication. And syempre, kapag mayroon siya nakita dyan na guilty siya, kung innocent siya, wala. So kung guilty siya, yan, that would be now your penalization. Sa kriminal, ang tawag is conviction and sentence. Yan na po yan siya. Conviction and sentence, yan ang tawag dyan. Hindi po penalization. Magkaiba po ang term sa traffic kasi hindi naman po siya kriminal. Apo, yan. Ito naman po yung enforcement actions. Yes, ginagamit pa rin naman ang arrest, pero hindi po siya ginagamit legally. Kasi kung ginagamit mo siya legally, dapat apprehension po yan siya. So, kailan ka nang aaresto? Nang aaresto ka kapag ang offense is very serious. Reasonable doubt na ang violator po ay hindi po papakita sa korte. Or, syempre, detection is needed to avoid continued violation. So, sobra-sobra na yung violation niya. Tapos, alam mo talaga hindi na siya magpapakita. Iwan niya na lang talaga yung motor niya. Kasi, pangit naman yung motor niya talaga masyado. Krukag-krukag na ba? No? Ibig sabihin, dilapidated na yung kanyang motor. Wala na ni pag-asa nga magbalik pa ni. So, arestohon mo na siya. Sa citation naman po, para mapugos, no? Mapilit mo lang yung violator na balikan niya yung
kanyang ticket. Kasi pag hindi mo nabalikan yung ticket mo within 72 hours, matiken siya guys. No, pwedeng madagdagan yung penalty mo at pwedeng ma-revoke ang license mo. Sa warning naman, ano nga sabi ko sa warning? Usually nagbibigay sila ng warning kapag bago pa lang install yung mga traffic signs mo nila dyan, like traffic signal lights, yan, warning. Nagwa-warning din po sila kapag hindi po taga dyan yung naka-violate at hindi niya po alam yung traffic laws or regulations at saka rules ng isang lugar. Pero not to the point naman na yung mga obvious guys sana pinapatupad sa buong Pilipinas ha. Yan, example po, ikaw ay hindi nag-helmet. Huwag mong sabihin na hindi ka nag-helmet doon sa inyo. Yan. Example, dumaan ka po sa Cotabato City, hindi mo alam na bawal dyan ang helmet kasi nga alam mo is mag-helmet talaga, hinuli ka, ay hindi ka bigyan ng penalty. Kasi hindi mo naman alam, kasi nga hindi ka naman taga Cotabato. Yan, sabihin mo, ay hindi ko po alam na bawal po ang helmet. No, dito. Siyempre, ang alam mo, buong Pilipinas talaga, pag naggamit ka ng motor at ginamit mo yung highway, kailangan mo talagang mag-helmet. So, bibigyan mo lang yan siya ng warning. It's either visual, ipapakita mo na eto mayroon pong karatula. Sir ha, one way ni dire, pagbigyan ka, kaya hindi ka man taga dire. Yan. Verbal warning, sasabihan mo siya. And written warning, susulatan mo siya. Basic. Yan po yung mga warnings po natin. Sa field sobriety test guys, yan, syempre, yan po yan siya, breath analyzer, whatever. Ang tatandaan nyo guys, huwag nyo na lang i-contest yan guys ha. Bakit? Pag kinontest mo yan, tapos alam mo sa sarili mo na mayroon ka palang drug sa katawan, magkakaroon pa ng chemical test. So kapag alam mong nangyari is mayroon ka pong nag-hit ka ng droga and at the same time uminom ka, pero konti lang yung ininom mo, huwag mo nang i-contest. Bakit? Kapag i-contest mo yan siya, puproceed po kayo sa chemical test. Ngayon, nag-chemical test kayo, ang problema, na-detect doon na may drugs ka. Imbes na ang inyong violation is anti-drunk driving lang, madugangan yun sa RA 9165. Yan. And then, yan, spelling. Walk on a straight line, pwede yan. 1 foot balance, spelling, reading, count to 10. And then you videotape. You videotape the movement or photograph the unguarded movement. Para yan po yung magiging pruweba mo na pagyewang-gewang nga siya or lasing talaga siya. So kung kinontest mo, ayaw mong maglakad sa straight line, ayaw mong mag 1 foot balance, yan. Edi, ang gagawin nila sa'yo is chemical test. Yan na. Yan. Sa breath test, ang tawag po dyan is breath analyzer test, guys. Yan na, pwedeng mag-blood test. Ang problema, yung urine, perspiration, tsaka skin test. Pag napatunayan dyan, guys, na mayroon pang ibang chemical yung katawan mo, pwede ka pang makasuhan ng karagdagan. And that is RA 9165. Accident. Yan. Accident na tayo. Sa accident, guys, basic lang. Basta may nangyari sa'yo, may nangyari sa property mo, namatay ka man or nasugatan ka, basta may nangyari sa'yo, ang tawag dyan is accident. Okay. General yan guys ha, nahulog ka, nadasma ka, no, natipalo ka, yan. Nahulugan ka ng bunga ng nyog, everything. Basta po may nangyaring damage sa'yo, whether or not it is injury or death, at may nasirang property, accident po lahat yan siya. Apo. Ngayon, specific tayo, traffic accident. Sa traffic accident, accident involving travel transportation on a traffic way. Yan. Ibig sabihin, ang nangyari po ay nangyari sa kalsada. Apo. Dapat travel ha, travel. Paano yan sa sir? Paano yan sa sir? Naga-jogging ka lang. No? Nadasma ka. Kaya may buslot kali. Yan. Traffic accident pa rin po yan siya. Apo. Ngayon, motor vehicle accident. Ano naman yan siya? Sa motor vehicle accident naman, it is accident through the action of a motor vehicle or its load. Sample, nabanggaan ka,
no, nabangga ka sa poste or nabangga mo yung kapareho mong sasakyan, nakabangga ka ng tao or nahulugan ng bato yung sasakyan mo kasi dala-dala niya is bato, nahulugan ka ng bato dahil sa dala-dala niya, and so on and so forth. Ayan yan siya. So that is motor vehicle accident naman po yan siya. Ito na po yung ating mga traffic accidents na kinds. Ayan. Una, motor vehicle traffic accident. Sasakyan na disgrasya sa kalsada. Ayan. Pwedeng nakasagasa siya ng tao, nakasagasa siya ng aso, nakasagasa ng tao, nakasagasa ng kapwa sasakyan, nakasagasa or nabangga sa poste. Basta ang sasakyan na disgrasya sa kalsada, matik motor vehicle traffic accident. Non-motor vehicle traffic accident. Ano naman yan siya? Disgrasya sa kalsada na walang kinalaman ang sasakyan. Yan. Okay? Nag-agi ka, nag-cellphone ka, na wala mo nakita, napakog ka, no? Nauntog ka sa poste ng traffic light. Bang! Na, bukol ka. Muna siya. Or, naglumpat ka sa pitmart. Lumpat ka sa pitmart, pagtupa mo highway, patay ka. Nan. Ibig sabihin, non-motor vehicle traffic accident, basta sa kalsada ang disgrasya. Motor vehicle non-traffic accident, na disgrasya ka ng sasakyan na hindi sa kalsada. Na, example, namuson ka sa may, sa may basakan. Namuson ka sa basakan. Tapos, na loose brake ang nag-agi nga sa lakyan. Tama. Motor vehicle mo. Oh, motor vehicle. No. So, wala na siya nag-agi sa kalsada. Nag-agi na siya sa basakan. Puta na abdan ka part. Puta, nagatae ka lang. Patay ka. Nan. Motor vehicle ng traffic accident. Yan. Oh, ari naman isa. Non-motor vehicle ng traffic accident. Biskan diin na siya. Example dire, nadasma ka dira paggawas mo karon, no? Una ulo mo patay ka kay tanga ka nan. Amo na siya. Na-disgrasya ka lang. Hindi sa kalsada, hindi rin dahil sa sasakyan. Or pwede rin na-involve ka sa plane crash. Yan, example. Sa plane crash, no? Oh. Ang nangyari, matik, nag-drive ka sang salakyan mo, nakamotor ka. So, nagasunod ang eroplano. Puta na plane crash ka, diin dire. Nakaagi ka sa National Highway. Motor vehicle, traffic accident. Sasakyan na disgrasya sa kalsada. Ang nakadisgrasya, lain lang nga salakyan. Namuson ka na naman, liwat. Di ba nakasurvive ka gaina, nakasurvive ka. Namuson ka liwat dito sa pwesto mo. Tapos, may aeroplano na plane crash. Dito na naman nagtupa. Dito na naman nagtupa sa imong hintagin mo sunan. Di puta. Grabe ka kamalas ba? No? Wow! First time may nahitabo. Na-appeal sa plane crash, nagatae lang. Bullshit. Tama na siya, no? Basic lang. Vehicular accident na tayo. So, vehicular accident. Classification. According to severity. Yan. According to severity, yan. Fatal accident. May namatay. Katulad daw ang nangyari sa inyo sa inyong mga classmate. Yan. Any motor vehicle accident that results in death of one or more persons. Fatal accident. Non-fatal accident naman, any motor vehicle accident that results in injuries other than fatal of one or more persons. Sorry. One or more person. Kapag sabi naman property damage, yan. Pag property damage naman, there is no fatality or injury to any person but only damage to the motor vehicle or the property including injury to animals. Kung Ilocano pa na nakaligis ang aso, ibutang niya sa lakyan niya eh. Sayang mo.
Amo na siya. Okay? Basic. According to key events naman, ito naman yung tinatawag natin na yan, running off-road, non-collision on road. Ano yan siya? Usually characterized by a motor vehicle falling on a roadside or a cliff or on a cliff along mountainous roads. Yan siya. Nahulog ka sa kalsada, no? Kaya nagatanga ka, tapos natumba ka, na running off-road ang tawag sila. Wala ka na sa kalsada ba? Nahulog ka sa mismong kalsada. Nahulog ka sa kanal, amo na. Kaya nag-inom ka, moderate lang man, moderate so sa kanal. Non-collision on road naman po does not involve any collision. No? Wala, nadisgrasya ka lang. Paano yun siya? Pag motor mo, wala galing nahigtan sang mekaniko ang ibunga tire. Natingala ka, natanggal ang tire mo. Ba, di po ka wala galing napahigtan. Patay ka. Wala ka na-involve sa collision. Anong collision, guys? Banggaan. Tama? Banggaan ng sasakyan. Ayan lang. Then, we have chain of events. Ano naman siya? Sa vehicular accident, guys. Yan. Perception of hazard. Yan. Ang amo sila, guys, nag-proceed kagyapon, ha? Ang problema sila, nag-proceed kagyapon. Okay, example. Amo na ang kiss ang mga tao, no? Amo na ang rason kung nga nagasagod sila sang fish. Actually, makasabi ka rin man na totoo. Kung magsagod ka sang fish, pag may namatay, huwag ka na lang daw tumuloy sa pupuntahan mo. Sa mga fish mo, mga koi fish. Yan. Yan. Diba? Parang sila daw nagpo-predict para sa'yo kung may mangyayaring masama or wala. Yun yung dahilan, sabi nila. Kaya daw nag-aalaga sila ng fish, ng isda-isda. Kaya, example dito. Ikaw, kambal mo, kusog-usog ulan ba? Tapos, kuhan pagid, agi ka pagid sa mga bukid-bukid, lakat taga-kulaman ka. Kambal mo, hindi na lang siguro magdiretso kay base maslide sa dalan, wala siya, may landslide, whatever. Landslide. Karon, wala ka nagpadayon. So, ibig sabihin, wala ka nagpadayon. That is what we call perception of hazard. Ngayon, nagpadayon ka. So, proceed tayo sa next event. And that next event is what we call start of evasive action. No? Tiyambal mo, kaya man siguro niya. Bisan kusog ang ulan, hinay-hinay lang ko eh. So, nagdiretso ka. Pag diretso mo, wow, landslide din man. So, ibig sabihin, na-avoid mo yung hazard. Nakalikay ka. Hapit ba? So, kung nalikayan mo siya, guys, hanggang number 2 ka lang. Ang problema, kung wala mo nalikayan, proceed ka na naman sa next, initial contact. Ibig sabihin, mayroon na pong contact na nangyari. Iba po yung initial contact sa crime, ha? Ba yun? Sa child po yun siya. Arrest of a child. In conflict with them. Yeah. The first accidental touching of an object collision occurs. So, natapsingan, pwede na siya. So, kung tapsing lang, nadisgrasya ka, initial contact na siya, guys. Ang problema, kung natapsingan ka na gani, para sa natabo sa classmate nyo, na maximum engagement pagin. Kaya nga man daw na ping-pong sila nga duha. Greatest collapse or overlap in a collision. Wasak kagid, nabangga gid na. Kaya kung dito natapsingan lang. Kung natapsingan lang, wala na siyang natabo nga sunod, hasta ka lang dira. Kaya kunyari nabanggaan na igapon ka mo, that is maximum engagement na. Ang disengagement yan, guys, hindi yan siya yung paghihiwalay ng dalawang nag-collision, ha? Hindi po ganun yun. Ang disengagement dyan is, pag once na nabanggaanay sila, syempre, may time nga magkuhan lang sila, wala sila nagdikit lang sila, wala sila nagbulag. May harapan sang, syempre, magkalat yung mga debris, yan, maghiwalay magtuyok-tuyok ang motor, para sa itabo, sa classmate ninyo, naglakat git ang motor sa gilid, kag dito na sunog. Tawag po doon is disengagement. Kung natapos na, nag-stop na tanan, pas-pas lang na siya nga event, guys. So, natapos na, wala na siyang mga nagalupad nga mga debris,
No, wala na sang natabo nga tapos na ang disgrasya, wala siya. That is what we call stopping. Kag dira mo na mabalaan kung may injury. And that was the time, may nag-rescue ba sa ila? May ara? Kaya pag abot ko abi dito, di syempre ang isip ko, medyo dugay na ni. Kaya nag-untat na mo, may ara na sa stopping. No? Kag hindi ko nakita yung classmates nyo. Marami na kasing tao. Yan. Sunog na. Dito lang. Amo lang to. Kapag ko medyo dugay na, ba? Mga minutes na siguro. Siguro, lapit lang ang checkpoint, no? Dapat ang tawag. Declared sila what? Dead on arrival or dead on the spot? Ano sila? On the spot? Ang lalaki, on the spot. Ano ang tama? Bali. Nahiwalay, hindi. Bali lang. Okay. Hiwalay? Ang tiil niya? Nagawa ang tulan. Ang babae? Ang babae? Nakabika? Wasak ang aw. Sabi ko, lain na naman tanay ang bal niya. Ito, man. Grabe pa, no? Daw itong naglupad siya, nakaamo siya sina. Tapos, sa lobby. Grabe ba, no? Pero, on the spot siya or arrival? Tapos, napatay siya. Nga man, may balik-balik, dire. Siguro, ang spinal, no? Nagabok siya niya? Internal damage. Grabe, no? Grabe, no? Where is this? Sa injury. Part yan siya, guys, ha? Part sa injury, pag chain of events ng vehicular accident. Kasali po dyan ang death. Mga pila pa siya ka oras? Wala na orasan? Pero ang bal niya? Nakambal pa siya, nga mo na yung natabo. Problema, tantangan, gidabi ang pan ba? Jurisdiction sang tarantanta. Pero siguro tong doktor may ara siya sang ano ba? Dashcam. Importante gidabi ang dashcam na subong, guys. Hindi na siya hindi na lang na siya sing hambal nga luxury pang forma lang susunod sa lalaki. Hindi. Kaya ragid siya sang purpose. Kay ma-save niya gidabi ang mahitabo, no? Para sa tong classmate ko, senior ko, no? Naga-pandar lang siya sa salakyan, naatrasan, no? Wala naman, nakasibat naman, wala nakit. Ante, may ara to. CCTV, klaro-klaro gid ang iya nga plate number. Amot ko. Ang magiging depensa yun ng doktor, if ever, if may ara siya sa dashcam. Kita man na, lapad man na siya. Even yellow bus gani, may ara na sila sa camera, no? Sana daw lubong? November 15. Ay, patugayon nila. Ang lalaki, sabay sila. Wala man ang mga pamilya. Wala sila naglainay sang buot man. Gani, no? Budlay sila kung buhi ang isa. Sala mo gid na, no? Budlay. Ang naka-helmet man sila daw. Wala tanda mo gala, amo lagi na. Nabi na kung gwapong helmet mo, kung madisgrasya ka daw, dunot lawas mo, ulo mo kumpleto. Wala siya. Kung wala ka naman helmet, dunot tsura mo, buo pang lawas mo. Wala siya. Lain. Amo na nga magambal sila, guys. Ako hindi man ko sang gusto ng ng mag-drive nga may mga gears.
Pero actually, dapat may gears kagid. Kay, maprotektahan kagid sinasang gears mo. Kung gusto mo nga, ang lungon mo open tanan. Mag-gears ka, kag mag-helmet ka. Kaya kung helmet lang, wala gears, atong sa ulo lang ang abre. Kaya dunot man lawas mo. Kung nag-gears ka, wala ka helmet, abre, lawas lang. Kaya dunot man tsura mo. So kung gusto mo makitanta ng lawas mo, mag-gears ka, kag mag-helmet ka. Ha? Ang? Grabe, no? Yan na po. Binigay ko yan sa inyo para may studyhan kayo. Baka lang itanong ano bang kaso. Baka sabihin nyo doon sa choices, hit and run. Wala pong kasong hit and run, guys. Yan. That is what we call evading responsibility. Hindi ko mabalaan kung nadakpan tong nakabangga kila, sino mga taga-tambak dire? Tambak, wala. Itong dalawa nga albento. Itong nadisgrasya man dala sa may tantangan. Oo. Kung malam, tapos yung babae, patay. Also known as hit and run na siya, guys. These are the charge or charges to be filed kapag ka mayroon pong ganyang nangyari. AKA hit and run yan siya. Wait lang. Sorry. AKA hit and run. Yan. These are the charges to be filed. So, una, pwede mo pong kasuhan ng abandonment of one's victim. Under RPC po yan. Failure to lend assistance. Sa quasi-delict, ano yan? Dalawa. Pwedeng reckless imprudence. Guys, kahit pa negligence yan siya, guys, ha? Kahit na yung aksidente is true negligence, imprudence pa din yan siya. Kasi guys, kapag nagda-drive ka dyan, na may lisensya ka naman, kompleto ka, negligence lang yan. Kapag nagda-drive ka, wala kang lisensya, wala ka pagid sa tamang edad, 16 years old ka lang, tapos nakadisgrasya ka, that is imprudence. Pero sa kaso po, wala pong ganun. Lahat yan ma-fall under reckless imprudence po talaga. Yan. Reckless imprudence resulting in homicide or physical injury. Yan. Or yan. And damage to properties. Ang tandaan nyo dira, guys, ha? Sa quasi-delict, wala po siyang frustrated stage, ha? For example, sa to, ang ikakaso nyo sa iya, guys, nabuhi. Let's say, for example, nabuhi itong classmate nyo, pero fatal ang iyang injury. Hindi nyo siya pwede kasuhan tong magiging involved dito. Hindi nyo sila pwede kasuhan sa reckless imprudence resulting in frustrated homicide. Hindi pwede. Dapat yung result talaga. So, kung ang result niya is patay, edi homicide. Kung ang result niya is injury, pili ka lang kung less serious, light, or serious physical injury. Kaya syempre, damage to properties yan siya. Yan. Pwede isa. Ganito ka na lang, wait lang. Reckless imprudence resulting in homicide. Reckless imprudence resulting in physical injury. Or reckless imprudence resulting in damage to property. Yan. So dito, pwede pong serious, less serious,